Ang lahat ng opinyon, pagtingin, pananaw o kuro-kuro ng mga bisita at panauhin o mga anchors o host sa programang ito ay sarili at tanging opinyon at pananaw ng mga nabanggit at hindi opinyon o pananaw ng Aliw Broadcasting Corporation, mga producers o mga namamahala ng Aliw Broadcasting o anumang organisasyon na affiliated sa network at kailanman ay hindi iniendorso ng Aliw Broadcasting Corporation ang mga nabanggit na opinyon at pananaw sa programa. Ang mga balita, dudublihin ang pasada. Ang mga kontrobersyal, mga viral, mga trending na mga tao. Dalawang mas matinding papasadahan. Mga pangyayaring nakikita sa kalsada. Live na papasadahan. Tampalang John Evanez at Drew Nasino. Doble ang lakas, doble ang tindi. DWIZ Pasada Balita sa DWIZ News, DWIZ News TV at Aliw Channel 23 at sa digital channels ng DWIZ. Huwag magpapaiwan para huwag maunahan. Pasada Balita. Narito na ang headline sa Pasada Balita ngayong araw ng Miyerkules, ikatlo sa buwan ng Setyembre 2025. Pasada Balita. Dalawa sa mga luxury vehicles ng pamilya Diskaya kinumpiska ng Bureau of Customs. Ilan pang nawawalang sasakyan muling iginarahe sa Pasig City. Pasada Balita. Halaga ng nawawala sa Cabanag-Bayan dahil sa korupsyon sa flood control projects kada taon aabot na sa 119 billion pesos ayon sa Department of Finance. Pasada Balita. Tensyon sa Kamara sumiklab matapos ang hirit na ipatawag si Congressman Zaldico at dating Senador Grace Poe sa House Infacom hearing. Pasada Balita. Low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility lalo pang lumakas. Pasada Balita. Sa balitang pangkalakalan, growth target ng Pilipinas hindi magbabago sa kabila ng sunod-sunod na pagbaha ayon sa DepDev. Pasada Balita. Dito naman sa ibayong dagat, Israeli President Isaac Herzog nakatakdang makipagpulong kay Pope Leo XIV kaugnay sa gyera sa Gaza. Pasada Balita. Sa balitang pampalakasan, Filipino double Olympic gold medalist Carlos Yulo nanawagan ng upgrade para sa gymnastics facility sa Intramuros matapos bahain. Pasada Balita. Sa balitang pangkalusugan, epekto ng pag-inom ng kape sa ating balat. Alamin po natin mamaya. Pasada Balita. At sa balitang showbiz, Julia Barreto at Enrique Drujil balik tambalan na nga ba? Tampalang John Evanez at Drew Nasino. Pasada Balita. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Kami po ang inyong tagapaghatid balita, Johnny Bañez. At Drew Nasino. Pasada Balita. At ngayon, pasadahan na natin ang detalye ng mga nagbabagang balita. Pasada Balita. Isiniwalat, ibinunyag mismo ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada na aabot sa hindi isa, dalawa, tatlo, kundi 80 ang mga sasakyang pagmamay-ari ng mag-asawang Diskaya at mga construction company nito. Nabi ng senador na mula sa 80 sasakyan, 4 na po ang sinasabing luxury vehicle. Sa sinabi ng kontraktor na si Cesara Ate Zara Diskaya sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee na 28 lamang ang kanilang luxury vehicle. Ayon pa sa senador, 63 mula sa kabuuang bilang ng sasakyan ng pamilya Diskaya nakarehistro mismo sa Land Transportation Office. Pakinig po kayo ha. Kabilang dito ang may payong. Ito ba yung may payong? Rolls-Royce
Cullinan, Bentley Bentayga, may Capote, GMC Yukon Denali, Cadillac Escalade. Ano ba yung Escalade ba? Escalade. Mercedes-Benz Wagon G63 at Range Rover Evoque. Bigyan din ng Senate President Pro Tempore na talaga namang nakalulula na ang yaman ng mga Diskaya. Pasada Balita. Wala po, isisingit na nakadidismaya na Aha. ang yaman ng mga Diskaya. At kaugnay pa rin nga ho niyan, tanggap tayo ng report. 12 sasakyan ng pamilya Diskaya na kumpiska na ng BOC. Ilan pang nawawalang sasakyan. Muling iginarahe sa Pasig City sa kanilang puntahanan. Ang pag-uulat mula kay Patrol 38, Jen Patrolya. Nakumpiska na ng Bureau of Customs ang 12 mamahaling sasakyan ng pamilya Diskaya sa tanggapan ng St. Gerard Construction General Contractor and Development Corporation sa Pasig City. Kasunod ito ng ikinasang operasyon ng BOC kung saan 2 sasakyan ang naabutan nila sa kanilang bahay, isang Toyota LC300 at Maserati. Ayon kay BOC Commissioner Ariel Nepomuceno, 7 sasakyan pa ang kusang isinuko at dinala sa compound ng kumpanya kagabi. Kabilang ang Rolls-Royce Cullinan, Bentley Bentayga, Mercedes-Benz, Mercedes, Toyota Tundra, Toyota Sequoia at Cadillac Escalade. Mahigpit anya na binabantayan ng Customs at Philippine Coast Guard ang lahat ng nakumpiskang sasakyan. Dagdag pa ng BOC official, tuloy ang verifikasyon ng importation records upang matukoy kung may paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act ang pamilya Diskaya. Iginiit ni Commissioner Nepomuceno ang hakbang na ito ay tugon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. laban sa smuggling at tiyakin ang pananagutan at transparency. Ako si Patrol 38, Jan Patrolya nag-uulat sa himpilang may todong lakas DWIC nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report. Video Indulgence, Kuyang Drew, mga kabalitaan-kabalitaktakan ha. Yung mga ganitong klase ng sasakyan, kala mo sa pelikula mo lamang makikita, no? Yun, yung mga mafia boss, na pagka naman talagang tinignan mo yung kanilang garahe, kala mo nasa showroom ka. Oo. Di ba? And considering na Walang sports car, no? meron, kaya lang hindi Meron yata ba? masyadong nabigyan ng atensyon. Kasi ang nakapukaw talaga ng atensyon sa kanila, yung payong na may kasamang kotse. Di ba? Kasi sa interview, ang matinding binanggit yung dahilan niya, natuwa ako sa payong Kaya binili ko tong luxury vehicle na to. Di ba? Samantalang tayo, ang promong nakukuha natin payong pag nagpagasolina tayo, di ba? Tsaka yung pagkapaskot bagong taon. Sa bangko Di ba? meron din, di ba? Di ba? Tsaka kalendaryo. Kalendaryo. Yung isa pang inisip ko baka kako itong Bentley may kasamang kalendaryo. Kaya niya binili. Di ba? Sa totoo lang hindi lang to nakakalula. Talagang nakapangingilabot. Di ba? Kita mo naman yung sasakyan, tagmamagkano. Grabe. Kulang na lang Alam mo yun, yung kumbaga, eto pa imposibleng walang tagalinis na sarili yan. Merong nagme-maintain Meron yan. naman siya. Diba? Sa mahal ng sasakyan yan, mahal ng maintenance yan. Baka nga hindi pinapadapuan sa langaw at hindi inaalikabok yan. Diba? Diba? Tsaka malamang yung meron pa siyang isang binanggit bago na upo si Ano yan? Kuyang Julius. Sabi niya, isa pa sa nagustuhan ko sa sasakyang ito kasi yung kanyang upholstery, yun yung ginagamit sa bag na mamahalin. Sabi ni Ate Sara. Ate Sara, ni Ate Sara. kay Papu. Oo. Yan ang isa sa nagustuhan ko pa dyan Sabi niya, kita mo, ang ganda nung upholstery niya. Gamit sa bag na mamahalin yan Okay. Marami po tayong tatalakayin tungkol dyan maya-maya lamang Huwag po kayong kakalasa dahil marami pa tayong pag-uusapan tungkol dyan. Samantala, iba pang detalye ng headlines. Umabot sa average na 118.5 billion pesos taon-taon mula 2023 hanggang 2025 ang nawawalang pondo dahil sa korupsyon sa mga flood control project. Ito naman ang sinabi mismo ni Finance Secretary Ralph Recto sa pagdinig ng Senado. Ayon sa kalihim,
Kung walang ghost projects, maaaring lumago ng hanggang 6% ang ekonomiya ng bansa. Ayon pa sa kalihim, kung nagamit ng tama ang nasabing pondo, maaaring nakalikha ito ng 95,000 hanggang 266,000 na trabaho na makapagpapasigla sa ekonomiya ng bansa. Gayunman, aminado si Secretary Recto na ngayon lamang nila nakita ang lawak ng problema sa flood control project. Pasada Balita. Aabot naman sa 150 billion pesos ang nawalang kita ng Bureau of Customs ngayong taon dahil sa oil smuggling at iba pang lumusot na kontrabando. Bunsod nito, ibinaba ng DBCC ang revenue target ng BOC mula 1.6 o ibinaba sa 990 billion pesos mula sa 1.06 trillion pesos dahil sa mababang taripa at mahinang importasyon. Sa issue naman ng suspensyon ng rice importation, inihayag ni Finance Secretary Ralph Recto na nakadepende sa presyo sa world market ang posibleng epekto nito. Bagaman may naasahan anyang revenue losses, panalo pa rin ang publiko dahil bumababa naman ang inflation. Pasada Balita. Samantala, iginit ni mamamayang Liberal Party List Representative Laila de Lima na dapat ipatawag sa pagdinig ng House Infrastructure Committee kina dating Senador Grace Poe at ako Bicol Party List Representative Elizalde Co. Nabatid na si Congressman Co ang nagsilbing chairman ng Committee on Appropriations habang si dating Senator po naman ang chairperson ng Senate Committee on Finance noong 19th Congress na nag-aproba sa 2025 General Appropriations Act. Naniniwala ang kongresista na dati ring kalihim ng Department of Justice na walang ibang makapagpapaliwanag at makapagsasabi kung ano ang nangyari sa BICAM kundi ang dalawang nabanggit na mambabatas. We have to understand what happens sa BICAM. And makakasabi sa atin yan, yung report mismo na hindi pa nakikita ng karamihan and testimony as resource persons of those in the know. And that refers to both chairs of the APRO Committee of the House and the Finance Committee of the Senate. So it's just a form of a manifestation. At gusto ko lang pong sagutin ng konti yung punto ni the Honorable Congresswoman Garin was saying something, let's not make it personal. Who's saying that we're making it personal? Nothing personal here. It's all about public interest. It's all about truth and accountability. Wala akong personalan dito. Thank you very much, po Mr. Chair. ang tinig paliwanag ni mamamayang Liberal Party List Representative Laila de Lima. Pasada Balita. Nagkainitan naman sina Iloilo 1st District Representative Janet Garin at Navotas Representative Toby Tiangco sa investigasyon ng House Infrastructure Committee kaugnay sa maanomalya umunang flood control projects. Nag-ugat ang pagtatalo matapos maghain ng motion si Caloocan City Representative Edgar Erice na sinigundahan naman ni Davao City Representative Isidro Ungab. Layunin ng motion na imbitahan ng mga kapwa mambabatas na maging resource person, partikular si Congressman Zaldico para ipaliwanag ang sinasabing insertions sa budget ng Department of Public Works and Highways. Gayunman nakiusap si Garin na wag nang ituloy ang motion at tanungin na lamang ang mga dumalong resource person. Dahil dito, kinwestiyon ni Congressman Tiangco ang pagtutol ng mambabatas mula Iloilo. Yun nga ang problema, no? Nung unang ginawa to, I was against it. How can we investigate ourselves? That is the primary question. So kung isang congressman, sabi nyo kanina, kahit sino masagasaan, wala tayong sasantuhin, kahit congressman, kahit senador. Kung ang congressman hindi pa pwedeng maging resource person at hindi natin pwedeng pa-testify under oath, di ibig sabihin sa usapang to, exempted ang congressman. So, paano tayo mag-iimbestiga? Paano tayo? Number one. Number two, Mr. Chair, here is the USP. Sinasabi, paano nagkaroon ng insert? Under the name of Congressman Saldico, ang insertion sa BICAM as proponent siya is 13,803
1,693,000. And we do not want to invite him as a resource person. Mr. Chair, sorry. Comsec, can you show this? Para lang Yeah. sabihin, hindi ako Mr. Chair, with nag-invento. due courtesy. Wait, I have the floor. Yeah, i-correct I ko have the lang. floor. Yeah, but I have Mr. the floor. No, Mr. Chair. I have the floor. Just to, on the I have the record, floor. On the record, Yan po ang sagutan ni Navotas Representative Dobby Tiangco at Deputy House Speaker Janet Garin ng Iloilo. Pasada Balita. Wala naman sa Business Mirror, bibigyan ni Public Works Secretary Vince Dizon ang kanyang sarili ng 60 araw lamang upang linisin ang hanay ng DPWH. Ayon sa kalihim, kinakailangan ng nasabing paglilinis sa kagawaran upang ibalik ang tiwala ng publiko. Dagdag pa ni Secretary Dizon, natural lamang na may mga bad eggs ang bawat organisasyon at mahalaga ang tuloy-tuloy na paghahanap sa mga ito upang palitan sila ng mas maayos at mas matinong mga lingkod bayan. Nag-aaralan na rin ng DPWH ang pagtatanggal ng lisensya ng mga kontratista na madadawit sa sinasabing mga guni-guning flood control project. Matala, bukas din si Secretary Dizon sakaling isasama si Baguio City Mayor Benjamin Benji Magalong sa bubuing Independent Commission ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pasada Balita. Ibababaksa ng mga balita, inaasang aabot sa 15 bagyo ang papasok o mabubuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility simula ngayong buwan hanggang sa Pebrero ng susunod na taon. Ayon sa Pag-asa, 2 hanggang 4 na bagyo ang posibleng pumasok sa bansa simula ngayong Setyembre hanggang Oktubre, 2 hanggang 3 sa Nobyembre, 1 hanggang 2 sa Disyembre, habang wala o 1 naman hanggang 1 sa Enero at Pebrero. Sa ngayon, isang LPA ang binabantayan sa loob ng PAR. Sinabi naman ng Pag-asa na malabo itong maging isang tropical depression o bagyo, pero posible itong magdulot ng malalakas na pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa dahil hihilahin ito ang hanging habagat. Pasada Balita. May mataas ng tsansa na maging bagyo ang sama ng panahon na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility habang papalayo ito sa kalupaan ng bansa. Sa pinakahuling ulat ng Pag-asa, namataan ng low pressure area sa layong 1,170 kilometro silangan ng extreme northern Luzon. Akaling lumakas pa ang nasabing LPA at maging bagyo sa loob ng PAR, tawagin itong Bagyong Kiko. Agamat walang posibilidad na tatama ang naturang LPA sa Pilipinas, inaasahan pa rin na hihilahin ito ang hanging habagat at magdadala ng pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa. Manatiling nakatutok sa DWIZ 882, Aliw Channel 23 at sa lahat po ng DWIZ News digital platforms para sa pinakauling balita tungkol pa rin sa lagay ng panahon. Pasada Balita. Samantala, gobyerno kapos sa kita. Mahigit 4 billion pesos kailangang utangin ayon sa isang senador. Ang detalye mula kay Patrol 19, Celi Ortega Bueno. Mangungutang ang gobyerno ng 4.4 billion pesos kada araw o 133 billion pesos kada buwan na katumbas ng 185 million pesos kada oras. Ito ayon kay Senator Rodante Marcoleta ay dahil mas malaki ang gastos ng gobyerno kaysa sa kita nito. Bilang tugon, sinabi ni Finance Secretary Ralph Recto na ganito talaga ang ating kahinatnan dahil 5 trilyong piso inaasang revenue o malilikom na buwis ng gobyerno sa 2026 pero 6.7 trillion pesos ang kailangang gastusin. Ibig sabihin, kakapusin ang magkakaroon ng deficit ng mahigit 1.6 trillion pesos na kailangang utangin. Sa briefing na Development Budget Coordination Committee o DBCC sa mga senador ukol sa 2026 budget, sinabi ni Marcoleta na nakakatakot dahil ayon na rin kay Recto, 17 trillion pesos na ang utang ng bansa sa ngayon. Pero ayon kay Recto, walang dapat ikabahala dahil manageable ang ating utang basta't mabilis ang paglago ng ekonomiya kaysa sa pag-utang. Magiging mabilis niya ang pagmulan ng ating ekonomiya kung walang ghost na flood control projects. Sa computation ni Senate Committee on Finance Chairman Senator Sherwin Gatchalian, bawat Pinoy ay may utang na 142,000 pesos at sa projection, aabot ito sa 21.9 trillion ang utang ng bansa sa pagtatapos ng Marcos administration.
Katwiran naman ni Recto, talagang pataas ang utang kada administrasyon dahil minamana nito ang utang ng kanyang sinundan gaya ng napakalaking pagkakautang ng Duterte administration noong COVID-19 pandemic. Ipinagmalaki naman ang kalihim na mataas ang credit rating ngayon ng bansa at naiakyat sa 70% ang domestic borrowing, hindi gaya sa mga nakalipas na 50 to 60% ng pangailangan ng bansa ay inuutang sa dayuhang bansa o financial institution. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno, para sa impilang metodong lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita! Samantala, paglikha ng mahigit 4,000 trabaho inaasahan sa muling pag-arangkada ng operasyon ng shipyard sa Subic ayon mismo kay Pangulong Marcos. Dahil mula kay Patrol 13, Gilbert Perdes. Papalo sa higit 4,000 trabaho ang malilika para sa mga Pilipino hanggang sa 2030 sa muling pag-arangkada ng operasyon ng Subic Shipyard. Sa kanyang talumpati, sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mangangahulugan ito ng kabuhayan at pagkain para sa libu-libong pamilya. Ginarantihan din ng Pangulo ang husay ng mga manggagawang Pilipino, kaya naman sulitan niya ang pamumuhunan ng Hyundai sa Pilipinas. Nabatid na lumagda sa kasunduan ng Hyundai para sa pagtatatag ng off-campus training facility sa Subic. Sa pamagitan daw nito, meron ng 24 na mga trainees ang nakatapos na ng welding NC1 program at magtatrabaho na sa nabanggit na kumpanya. Binanggit din ni Pangulo Marcos na para mapagsanay o makapagsanay pa ng mas marami, magbibigay ang TESDA ng 25 scholarship slots para sa mga ito at 100 slots naman para sa iba pang mga programa na may kaugnayan dito. Ito'y para matiyak na hindi maubusan ng mga skilled workers na handa para sa industriya ng paggawa ng barko. Meron din anyang 16 na training programs mula naman sa Marine Electricity to Gas o yung ARC Welding para masigurong ang kanilang kakayahan ay pasok sa standards ng anumang shipyard sa buong mundo. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa impilang may todong las. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita! Manala komemorasyon ng 80th Victory Day inilunsad ng AFP sa makasaysayang bayan ng Kiyangan, Ifugao. Po naman ang report bukod kay Patrol 17, Jopel Peleño. Nakikiisa ang AFP sa komemorasyon ng 80th Victory Day na ginanap sa makasaysayang bayan ng Kiyangan, Ifugao. Dumalo sa event si AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. na nagsilbing guest of honor and speaker. Present din dito ang mga lokal na opisyal ng bayan ng Kiyangan at si 5th Infantry Division Commander Major General Gulliver Señeres. Binigyang pugay sa aktibidad ang sakripisyo ng mga Pilipino, Amerikano at mga kaalyadong Persa na nakibaka upang wakasan ang pananakop noon ng mga Hapon sa Pilipinas. Sa mensahe ng AFP Chief, hinimok nito ang mga dumalo na laging alalahanin ang legasiyang iniwan ng mga bayaning lumaban para sa kasarinlan ng ating bansa. Ito si Patrol 17, Chopel Peleño. Para sa impilang may padulakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Oras muna sa hudyat, Engineer Wener Biskaya. Contehino. Ha? Biskaya o Diskaya? Biskaya. Biskaya. Malinis to. Biskaya. Nueva kaya yan? Ha? Nueva. Nuevo. Nuevo. Pag lalaki, nuevo Nueva. eh. Pag babae, nueva. Okay. Yeah. Kaya pag-usapan natin. 26 na minuto na po makalipas sa ika-6 ng umaga. Katon po ito mga kabalitaan, kabalitaktakan, tayo po'y pinalad na makakausap para mas bigyang linaw pa yung nangyari kahapon at kung ano pa yung mga susunod na hakbang mismo kaugnay sa mga luxury vehicle ng pamilya Diskaya. Isa na po sa may tuturing nating suki ng programa, Kuyang Drew. Ang mismong pinuno ng Bureau of Customs, si Customs Commissioner Ariel Nepomuceno. Commissioner Nepomuceno, good morning po. Johnny Bañez, Drew Nasino, live na po tayo sa DWIZ, Aliw Channel 23.com. Good morning po, sir. Good morning po, Sir Drew, Sir John, at sa ating mga kababayan. Magandang umaga po.
Una sa lahat, maraming congratulations sa initial na ikangay resulta ng pagtungo ninyo sa ano ba na dapat natin itawag doon? Showroom, warehouse o parking lot ng Pamilya Diskaya, Commissioner Nepomuceno? Parking po nila yung officially po garahe po nila yun, parking lot po nila. Pero malawak po, malaki po yung kanilang property po doon. Right. Ano na pong update, Commissioner, with your indulgence? Bukod po sa 12 sinasabing kinumpiska po ninyong luxury vehicle, ano na pong update dito sa incidenting ito, Commissioner Nepomuceno? Maganda naman po, yung 12 po mga high-end vehicles, mga luxury vehicles, nakuha na po natin yan, control na po natin yan. At bukod doon, may 2 po kaming nadatnan din po kahapon doon na hindi naman kasama sa search warrant. Subalit may kapangyarihan naman din po kami sa Bureau of Customs na yun po ay ilagay muna sa kustodiya natin. Habang tinitingnan po natin yung mga dokumento nila, binibigyan naman po natin ng pagkakataon ng Diskaya family na ipakita naman sa amin kung talagang nagbayad sila ng tama at kung kami naman po ay magkakaroon ng evaluation kung ito po ay sang-ayon po sa ating batas dahil marami pong dokumentong kailangan po yan. Ngayon, ang sinasabi po nila ay talagang binili po nila yan sa ibang tao, sa ibang dealers. Kung totoo po yun naman po ang aming habulin. Mahaba pa po ito, mahabang proseso pa to. Una po, sila naman kasi nagbanggit na meron silang 28 na luxury vehicles. Kahit hindi po tayo magtatapos sa 12, hahanapin pa po natin yun at maaaring mas marami pa sa 28. Ang sinabi ko pa kung nga po dun sa kanilang meron silang compliance officer or compliance manager na siyang humarap sa aming kapon, sinabi ko sa kanila na hindi naman nila pakikinabangan yung sasakyan na yan kung itatago nila dahil tutugisin po namin yan, hanapin po namin yan po talaga ng Highway Patrol Group. Nag-usap na kami ng mahaba ng bagong HPG chief, si Colonel Hansel Marantan, kaibigan ko naman yan. So nag-usap na kami, talagang dire-diretso ang trabaho namin. Kaya mas mabuti na talaga na isinuko nila o isuko pa ho nila yung mga ibang sasakyan. Dahil makikita naman po namin yan. Kung hindi man, di rin nila magagamit yan. Alright. Initially, mukhang negatibo ang dating. Sorry to say this, Commissioner Nepomuceno. Mukhang initially, negatibo ang dating ng naging operasyon ninyo kahapon dahil nung unang pinakitang video, puro mga ordinaryo Hindi luxury yung nakita ninyong sasakyan. So ang dating, mukhang ibang reaksyon ng netizen Dahil, mukhang naiskupan kayo. Mukhang may tao kayong nagtimbre. Oo. Pero after the day ends, mukhang maganda naman pala yung accomplishment initially. So ano po ba talagang tumatali or nagtatali sa kamay ninyo, Commissioner, para talagang mas mabilis ang naging hakbang ninyo para dito, sir? Ganito po kasi dahil ang kailangan gamitin po talaga dyan ay search warrant. Wala po sa kapangyarihan po ng commissioner. Ako po, kahit gusto ko po, unang araw yun ang gusto kong gawin, maglabas lang ako ng letter of authority. Walang 30 minutes, pipirmahan ko po yan. Kaya lang, madidemanda po kami dahil wala po sa aming kapangyarihan. Illegal po kinakailangan po naming dumulog sa korte. Mabilis naman po, nung dumating kami sa korte, actually, oras lang ang binilang naman, to be fair, wala pong problema sa korte sa branch 18 ng Manila Regional Trial Court kay Justice Carolina Sison, mabilis po. Kaya lang, bago naman po namin nabuo po yung mga i-apply namin sa korte, kailangan po, nag-surveillance po kami. Kasi hindi naman po ibo-voluntaryo po of course, ng Diskaya family mga detalye, Hinanap namin yan, nagkaroon po kami ng intelligence gathering, documents checking, tinulungan kami ng LTO, nagpapasalamat kami. Especially that time, si Secretary Vince Dizon, nagpatulong ako sa kanya, so inutusan niya ng mga LTO. Dire-diretso po ito, dahil nakapagsimula kami ng trabaho, Martes lang dahil wala pong pasok ng Lunes.
Po yata hindi Marcel, naiintindihan ng ilang kababayan natin eh. Nakakala nila ganun kadaling gumalaw. hindi Eh po. samantalang kailangan talaga ng utos ng korte. Kailangan talaga, meron talaga. Para maging Tsaka yung legal legit. na yes, oo. hindi naman po pwede rin sa korte na kung ano nasasabit namin. Dahil dapat po dyan, ganito po yan eh. Hindi po ito alibay, ano? Pagharap niyo po sa huwes o sa justice, kailangan may personal knowledge na tinatawag po, yung mag-a-apply. Hindi po namin pwedeng gamitin sang-ayon sa social media. Ito ang aming gagawin, hindi po uubrehan. Ano? Kailangan po talaga ng personal knowledge, dokumento, authenticated, nakita po ng mga tauhan natin, yung plate number, etc. etc. Kaya ang ginawa po namin, kahit na ang tingin po natin, dahil hanggang 40 daw po ito, kahit pa 12 pa lamang ang utos ko, i-apply na namin. Kasi pag binuo po namin 40, lalong magtatagal po yan. Ano? O lalong magagalit po ang ating kababayan. Tanggap ko naman po, ano? Kayo na nga po nagsabi, dati po ako nasa Office of Civil Defense. Ang BOC naman po, hindi po pinagtitiwalaan pa ho gaano ng ating kababayan. Naintindihan ko po yan. Ano? So lalong lalala po ang duda sa amin kapag kinumpleto ko pa ho yung 4 na po na yan. Ang tagal po noon. So kahit 12 pa lang, pina-apply ko na yan dahil yun po yung kompleto na po ang dokumento, ang ating impormasyon, in-apply na namin sa judge yan, sa justice. Pasensya na ha. Kung ang habol nyo po ba dyan, kung lehitimong naipasok at kung lehitimong nagbayad ng tax, if ever na mapapatunayang lehitimo po lahat, tapos na po ba ang kwento, Commissioner? Hindi po. Ang una po nating pakay, dapat tama po ang pinagbayarang buwis. Ano? Kung tama po yun, wala po silang problema. Wala kaming pag-uusapan na ron. Ngayon, kahit tama po yun, ang BIR may iba pong concern sila ho dyan. Mas malawak po yan. Ano? Ngayon, kapag naman hindi tama ang kanilang binayaran at yan ay sila mismo ang nag-import, makakaharap po sila ng iba't iba pong problema base po sa batas. Ano? Or, kung yan ay talagang binili naman po nila sa dealer o sa isang broker, halimbawa na broker-dealer, nagbenta sa kanila, yun naman po ang aming hahabulin. Ngayon, kapag may problema po ang papeles at ang pinagbayaran, titingnan ko rin po sa loob ng aming organisasyon, ba't naman nangyari yan? Di ba? Oo, kasi hindi naman magkakaroon ng maling binayaran kung walang pumayag na magbayad po ng mali. Kaya malayo-layo pa ho ito, dahil ipinagbilin talaga ni Pangulong Bongbong Marcos, lawakan, laliman po yung investigasyon. At hindi lang po sa Diskaya family. Ang dami po mga nababanggit na grupo, mga pangalan, kasama po ang ilang mga nasa gobyerno. Sinasama po namin yan sa aming kasalukuyang ginagawa upang makatulong po sa investigasyon. Na ginagawa rin naman po ng Blue Ribbon Committee ni Senador Marcoleta. So tumutulong din po kami ng kahit papaano magkaroon kami ng contribution na masolusyonan po at matigil itong ganitong klaseng napakalaking problema po. Commissioner, yung dinatnan nyo kahapon, tama, ilan lang yun, no? Hindi pa yun yung mga high-end. Hindi pa yata yung mga... Dalawa lang po ang dinatnan namin doon na nasa... kinagabihan, nagbalikan pala, gumarahe ulit. Pinarating ko po, hindi po natin alam kung dahil po sa aming babala, o maaring totoong sinasabi nila na ibabalik naman daw nila. Importante, nandyan na po yan. So, balit nung tanghali kasi sinabi ko namang malinaw doon sa kanilang compliance manager na talagang hindi kami titigil at mahanap naman namin yan. May paraan po kami na mahanap naman po yan. Commissioner, itong sa Pasig, sa may Bambang Pasig, yan lang ba isa sa mga property ng mga Diskaya or meron pang ibang properties na pwede yung puntahan? Meron po po. Kaya sinabi ko nga po sa kanila, sa pamamagitan ng kanilang compliance manager, huwag na nilang pahirapan ang sarili nila dahil at the minimum, isa-search warrant po namin lahat po ng kanilang properties. Pangalawa, kung meron naman po silang kaibigan o mga gustong tumulong sa kanila, itago yung mga sasakyan na yan, madadamay po yun. So hahaba lang po itong usapan at paano ka mananalo sa gobyerno. Lalo na itong si Colonel Marantan, talagang hahanapin po namin talaga to, yan ang usapan namin. Right. Ano po yan hindi po nila magagamit dahil pag yan po ay naka-alarma sa Highway Patrol Group, hindi mo magagamit yan. Paglabas mo ng kalye, mahuhuli ka talaga. Right.
Sorry to say this pero na-monitor ko yung interview sa mismong abogado ng pamilya Diskaya na ang katwiran niya, kaya hindi inabutan ng inyong grupo yung mamahaling mga bihikulo ay nagkataong ipinapacheck, nagkataong maintenance something, at yung iba naman for safekeeping dahil binabaha po raw yung area. Ano pong reaksyon nyo rito, Commissioner Costom? Commissioner ni Pomoceno. Ayaan niya na po yan. Ayoko po makapag-debate po sa kanila dyan. Importante, hawak na po namin yan. Opo. Ang isa pang bagay na binabanggit po nila, mukhang lahat naman po ay talagang sisilipin. Magtatagal pa ba po ito? Kumbaga mahaba-habang usapan pa ba ito, Commissioner ni Pomoceno? Sa aming yung documents checking, within 2 weeks, kaya naman po namin tapusin yan. Ngayon, sa abogado naman po nila, kung totoo po yun, di ibalik na po nilang lahat po. No? Yung sinasabi nila, patunayan po nila na ginagamit daw po yun nga po, repair at kung ano-ano pa ho. No? So, kung ako sa kanila, kung totoo po yun, di mas maganda, ibalik na po nila kaysa mag-aksaya pa ho kami ng gasolina sa pagtugis ng mga natitira doon sa kanila dahil gagawin din po namin yun. At mas maganda ho, ang advice ko nga sa kanila, mag-focus na sila doon sa mas malaking suliranin nila, doon sa nangyayaring investigasyon sa construction. Para itong tungkol sa luxury vehicles, isa-isang tabi na nila para nagsisimula na masolve ito kaysa idagdag pa sa sakit ng ulo nila. So, kami naman, we will be very professional dito sa investigation. Again, kung talaga naman totoo na nagbayad sila ng tama, wala silang problema sa buwis. Subalit kung meron silang hindi binayaran, iba po ang usapan po doon. Iba po yon. At kung talagang iba naman ang pinagkuhanan nila ng sasakyan, dealer yan, yung dealer naman ang hahabulin namin. Opo. Commissioner, baka naman sabihin ng pamilya Diskaya, sinisingle out sila. Hindi lang naman po kami ang contractor, sabihin nila. Yung iba kayang contractor, though hindi nila isinasa publiko yung ganyang mga luxury vehicles, luxury items, kayo ho ba handa rin po kung sakali man po na ipag-utos, handa rin po kayong magsilbi po ng search warrant, halimbawa doon pa sa ibang mga isinasangkot po rito? Opo, actually yan naman po ang direksyon talaga. Kaya lang, nagkataon talaga, napaka-high profile po ng kanilang kaso. Maunawaan po ng ating mga kababayan sana na dapat lang unahin po namin ito. Kung hindi naman po namin ito inuna, sasabihin naman po ng ating mga kababayan, ay bakit naman di namin inuunat na sa social media na po. Pagdudahan pa rin hindi naman po kami Armed Forces of the Philippines, ilan po ang ating mga tauhan. Kaya nag-prioritize po kami at ako na po ang mismo nag-utos na unahin na po ito dahil napaka-high profile case. Subalit, utos po sa atin ng Pangulong Bongbong na lahat po ng na-involved na kaya po namin imbestigahan, hindi lang pa ang pamilya Diskaya. Doon po ang direksyon at may kasalukuyan na po tayong mga ginagawa po dyan at hindi ko lang po pwedeng i-disclose po o pag-usapan po natin. Ang hirit lamang po with your indulgence, Commissioner ni Pomoceno, kasi binabanggit ngayon na bukod sa mga luxury vehicle, mukhang pinaglalaanan ng pera ng mga mayayamang individual, chopper at saka private plane. Kasama po ba yan sa ikangay hahagilapin ninyo kung meron man? Siyempre po, kasi kapag yan ay ipinasok from abroad, ibig sabihin imported items, tinitingnan din po namin yan. At yung mga nasa social media din naman po nila, meron pa nga mga luxury, mga home furnishings, titingnan din po natin. Basta po may value po kasi, yan ay nasa poder po, katungkulan po namin sa BOC. Sisiguro din namin dapat na tama pinagbayaran, tama po ang dokumento po. Otherwise, yan po ay mapupurpit po o aangkinin po yan ng pamahalaan kapag po napatunayang hindi po tama ang pinagbayaran po. Okay, last na lang sa akin, promise, Commissioner ni Pomoceno, medyo personal na katanungan. Nakita niyo po ba yung payong? Yun nga rin po. Kasi ang dami pong nagtanong yan eh. Actually, nandun na po yung Rolls Royce. Yun, hindi po namin nakita po yung payong eh. Baka nasa ibang na po yun eh. Hindi po itinago? Baka may laman yung payong. Baka may nandun yung susi. May susi yun, Commission.
Oo. O kaya may passcode. Di ba? Hindi natin na... Ang pinauna ko pong hanapin po talaga yung Rolls Royce. Aha. Kasi kumbaga sa mga, hindi po tayo sanay sa mga malalaking ganyang kamalang sasakyan. Subalit ka ako yung Rolls Royce ang unang hanapin. Nandiyan naman po, kagabi Nandyan. dumating na rin po. Alright. Okay. Okay. Baka yung nagbenta rin ng sasakyan. Inyatang Bentley, may kapote, Kom. Titingnan po natin. Sa inyo pong pagkakataon, Commissioner Nepomuceno, baka may panawagan pa kayo at mungkahi, lalo na doon sa mga pamilya Diskaya at saka doon sa mga posible na hagilapin nyo rin po ang mga naitatagong yaman. Kom, go ahead, sir. Oo. Yun nga po, nabanggit ko sa kanila, lalo sa pamilya Diskaya, kung naniniwala naman po silang wala silang masamang ginawa o paglabag sa batas, magboluntaryo na lang po silang mag-submit po ng dokumento, yung mga sasakyan na tinitingnan namin at hahanapin po namin talaga at makikita naman namin yan, i-voluntaryo na po nila yan. Ngayon sa iba naman natin mga kababayan na nag-iisip na gumaya po dun sa hindi magandang na naririnig po natin yun sa mga news, sa mga balita, wag na po sila mag-voluntaryo sumali dahil haharap din po sila sa problema. Kami po ay talagang gagalaw po, mag-iimbestiga kami at gagampanan po namin yung aming tungkulin po. That Commissioner Nepomuceno, from time to time, aabalahin po namin kayo with your indulgence. Inuunahan ko na po kayo dahil alam naman namin at sa inyo po mismo nang galing, mahaba-habang usapan pa po ito. Thank you, sir. Ingat. Salamat. Good luck. Salamat din po. Salamat po, Commissioner. Good luck po and congratulations. Ingat po, ingat. Ingat. Alright. Po mga kabalitaan, kabalitaktakan, si Customs Commissioner Ariel Nepomuceno. Ang inaano ko lamang dito, kuya, di ba, parang good thing, hindi niya na pinatulan yung paliwanag ng abogado. At pangalawa, malinaw po yan, mga kabalitaan, kabalitaktakan. Hindi, kung gugustuhin nilang madaliin, kakayanin Ang problema, mate-technical. Mare-resbakan sila ng legality naman. Kailangan talagang yung galaw nila talagang... Slowly but surely. Oo. Kasi yung iba kino-question, 2 weeks na raw na nabuyang-yang sa social media, bakit daw ngayon lang, or bakit ang bagal at bakit walang nakitang mga dapat makita. Malino naman pong sinabi ni Commissioner Nepomuceno na ganun kadali. hindi porke nakita sa social media, babanat ka na kagad. Di ba karamihan nga ng mga malalaking kaso na di-dismiss dahil sa tinatawag na technicality. Yun po ang iniiwasan ng Bureau of Customs. Ang isa pang masaklap dyan, di ba nga, sabi nga nila, kung binigla naman at nagulat tayong lahat, baka ma-question din naman. Di ba? Yung trabaho nila, ang hirap niyan Parang yung term na, sorry sa word, damn if you do, damn if you don't. Di ba? Sabi nga nila, sige, hinay-hinay lang kayo, relax-relax lang kayo. Kasi baka mamaya naman, makakuha rin sa pakiusap na isuko na ng maayos ng pamilya Diskaya in particular. Kailangan talaga planuhin maigi. Di ba? You have to plan first, di ba? Para maiwasan po yung failure. Lalim na. Lalim na. Parang, dating mo, abogado ka na. Kaya pala, nakita mo engineer kanina. Grabe naman. Na-late siya dumating. Hindi. Ano kung bakit? Hinanap ko sa Ipapark. Yung kotse. Baka maimbestigahan. Hindi, grabe naman. Hindi pala kotse dala mo kanina. Hindi. Yung may wagang payong. Malay mo, nandun yung Oo, nandun lahat. Ano kayang meron dun sa payo? Kapag pinindot mo, magiging chopper yun, kuya. Di ba? Baka naman naging transformer yung mga sasakyan. Yan ang problema ron. Umalis ng kusa. Anyway, oras muna sa Hudyat, Engineer Bernard Contihino. 48 minutes after 6 a.m. Aton po ito, mga kabalitaan, kabalitaktakan, muli tayong tumanggap ng mga pag-uulat mula sa labas ng himpilan. Independent Commission nabubusisi sa mga sinasabing maanumalyang infra project ng pamahalaan. Bibigyan ng dagdag kapangyarihan. Tanya nagbabalik Patrol 19, Cele Ortega Bueno. Palalakasin ng Senado ang lilikhaing Independent Commission ng Malacanang para mag-imbestiga sa mga maanumalyang flood control projects. Ito ang kay Senate Minority Leader Tito Soto ay sa pamamagitan ng pagpapasa ng isinusulong niya na panukalang batas na naglalayong
pagkalooban ang independent body ng kapangyarihan na mag-issue ng subpoena, warrant of arrest at maghain ng mga kaso. Ayon kay Soto, suportado ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang kanyang panukalang batas at malamang mapabilis ang pagpapasta nito ngayong may lilikhain ng independent body ang Pangulo. Una rito inihain ni Soto ang Senate Bill No. 1215 o an act creating an Independent People's Commission o IPC. Ang naturang komisyon na mag-iimbestiga ng mga anomalya o mga anomalya sa lahat ng infrastructure projects ng gobyerno, partikular sa flood control projects. Ang lilikhaing IPC ay isang independent body na magsasagawa ng komprehensibong investigasyon sa mga napapabalita at aligasyon ng katiwalian tulad ng mga anomalya sa government infrastructure projects tulad ng ghost projects, overpricing at paggamit ng substandard materials sa mga proyekto na pinatutupad ng national government, local government units at government-owned and controlled corporations. Sa ilalim ng panukala ni Soto, palalakasin ang IPC sa pagtukoy ng mga individual at mga kumpanya na sangkot mula sa public o private sector. Ito rin na magrerekomenda ng ihahaing kasong kriminal, civil o administratibo sa mga lilitaw na sangkot sa katiwalian. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno, para sa Impila Metodong Lakas, DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita! Manala student beep cards na may 50% discount available na simula sa Setyembre 15. Babalik si Patrol 38 Jen Patrolya. Available na simula sa Setyembre 15 ang personal student beep cards na may automatic 50% discount sa pamasahe sa mga estasyon ng tren. Ito'y para maging hassle-free ang mga biyahe ng mga estudyante. Kasunod ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na gawing mas mabilis ang biyahe at mas abot kaya ang pamasahe sa mga transportasyon. Ayon sa Department of Transportation, kailangan lamang magpakita ng valid school ID o registration form at mapiprint na ang student beep cards on the spot. Valid ang student beep cards sa loob ng 1 taon at maaaring i-renew kada school year. Ako si Patrol 38, Jen Patrolya nag-uulat sa himpilang may todong lakas DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad DWIC Patrol Report! Handa namang magpakita ng mga kinaukulang dokumento ang kampo ng Pamilya Diskaya upang mapatunayang legal ang pagkakabili ng kanilang 12 mamahaling sasakyan. Ito ang kinumpirma mismo ni Attorney Cornelio Samaniego III, Legal Counsel ng Pamilya Diskaya, kasunod ng ikinasang raid ng Bureau of Customs sa mga sasakyan ng Pamilya Diskaya sa Barangay Bambam, Pasig City. Ling ng kampo ng mga Diskaya, bigyan lamang sila ng sapat na oras upang maihanda ang mga dokumento. Anila may posibilidad na ma-misinterpret ang mag-asawa kung mali ang makuhang dokumento, kaya't mas makabubuting bigyan sila ng sapat na panahon para maayos at maipresenta ang mga papeles. Una nang umamin si Ate Zara Diskaya sa pagdinig ng Senado na may 28 luxury vehicle ang kanilang pamilya, bukod pa ito sa mga tinatawag na company vehicle. Pasada Balita! Tiniyak naman ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno na binibigyan nila ng importansya ang issue kaugnay sa pagkawala ng luxury cars ng Pamilya Diskaya, yung hindi po nila nadatnan kahapon. Kasabay nito, siniguro rin ni Nepomuceno na matutuntun nila ang mga nawawalang sasakyan sa lalong madaling panahon, sakalian niya mapatunayan na may irregularidad sa pagbili ng mga Diskaya sa mga mamahaling sasakyan, sisiguraduhin nilang makokolekta ng buo ang lahat ng taxes and duties. Ibinabala rin ng Customs Chief na mapaparusahan alinsunod sa batas ang lahat ng mga tumutulong sa pagtatago ng mga naturang sasakyan. Committed anya ang kanilang ahensya sa pagprotekta sa kita ng pamahalaan, pagpapatupad ng accountability at pagpapanatili ng tiwala ng mga Pilipino. Nabatid na sa isinagawang search warrant ng aduana sa St. Gerard General Contractor and Development Corporation Headquarters sa Bambam, Pasig, na pagmamayari ng mga Diskaya. Mula sa 12 luxury cars na nakalista, 2 lang ang kanilang
naabutan habang kaninang umaga lang iginarahe ang iba. Pasada Balita. Binabanggit may info na... Ay, wag na lang. Bayan na lang. Usapan muna natin off-air, ha? Saka natin ibubuga. Samantala, tikom pa ang bibig ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay sa pagkakakilanlan ng mga individual na magiging bahagi ng Independent Commission na mag-iimbestiga sa mga flood control project ng pamahalaan. Hindi rin kinumpirma ni Pangulong Marcos kung kabilang nga ba si Baguio City Mayor Benjamin Magalong sa mga kasamang opisyal sa bubuing grupo. Ito'y matapos ang ilang ulat na nagsasabing tinanggap na ni Mayor Magalong ang alok na maging bahagi ng Independent Commission na mag-iimbestiga sa mga maanumalyang proyekto at iba pang infra project ng pamahalaan. Gayunman, tiniyak mismo ng Pangulo na malapit nang mabuo ang nasabing Independent Commission. Pasada Balita. Ipinasabi na naman ng House Infra Committee ang 5 kontraktor na nang isnab sa katatapos lamang na pagdinig nito kaugnay sa maanumalya umunong flood control projects. Ito'y sa pamamagitan ng mosyon ni Manila 3rd District Representative Joel Chua na sinigundahan ng iba pang mga kongresista. Kabilang sa mga ipinasabi na ang mga kinatawan mula sa Royal Crown Monarch Construction, SIMS o SYMS Construction Trading, Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation, St. Timothy at yung Wawaw Builders. Kabilang mga ito sa 15 kontraktor na pinangalanan ni Pangulong Bongbong Marcos na nakakubra ng malaking pondo para sa flood control projects ng pamahalaan. Congressman Chua first before Congressman Naman. Mr. Chair, I move that we issue a subpoena to those contractors who did not attend in today's scheduled hearing. If I hear a second, please. Subpoena. Motion has been seconded. Are there any objections? Hearing no objections, the motion is carried. Subpoena will be issued to contractors who did not attend today's hearing. Yan po ang tinig ni na House Committee on Public Accounts Chairman Terry Redon at House Committee on Good Government and Public Accountability Chairman Joel Chua. Pasada Balita. Handa namang isumite ng House Infra Committee sa Independent Commission na bubuin o pinabubuo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang lahat ng magiging findings at dokumento mula sa investigasyon nito sa mga sinasabing irregularidad sa mga flood control project. Ito ayon mismo kay House Committee on Public Accounts sa Chairman Terry Redon sa isinasagawang pagdinig ng Kamara kaugnay sa nasabing issue. Ayon sa kongresista, suportado nila ang pagbuo ng isang independent commission at handa sila na ipasa ang lahat ng mga kaso at proyekto ng mga mambabatas, kongresista man o senador upang maipakita sa taong bayan na wala silang pinagtatakban sa mga pagdinig. Pasada Balita. Kabayanan niyo po ang magandang mensahe naman mula sa aming nag-iisang chairman, Boss D. Edgard A. Cabangon. At sa oras na alas 7 na ng umaga, narito na po ang A Code to Live and Share mula sa aming boss, Boss D. Edgard A. Cabangon. We learn to forgive because we also have shortcomings and imperfections. We learn to forgive because life is too short to be bitter and angry. We learn to forgive not because they deserve forgiveness, but more importantly because we deserve peace of mind. Good. Thank God. Thank God. Have a great day ahead and God bless you. Yan po ang A Code to Live and Share. Wala po sa aming nag-iisang chairman, Boss D. Edgard A. Cabangon ng Aliw Broadcasting Corporation. Irit na ipatawag si Congressman Zaldico at dating Senator Grace Poe sa House Infacom hearing, naging mitsa ng tensyon sa Kamara.
Pasada Balita. Low pressure areas sa loob ng Philippine Area of Responsibility mas lumakas pa. Pasada Balita. Sa balitang pangkalakalan, growth target ng Pilipinas hindi magbabago sa kabila ng serye ng pagbaha ayon sa DepDev. Pasada Balita. Balita naman sa Bayong Dagat, Israeli President Isaac Herzog nakatakdang makipagpulong kay Pope Leo XIV kaugnay sa gyera sa Gaza. Pasada Balita. Sa balitang pampalakasan, Filipino double Olympic gold medalist Carlos Yulo nanawagan ng upgrade para sa gymnastics facility sa Intramuros matapos itong bahain. Pasada Balita. Sa balitang pangkalusugan, epekto ng pag-inom ng kape sa ating balat, ating alamin. Pasada Balita. At sa balitang showbiz, Julia Barreto at John Andrew Enrique Hill, baliktambalan na nga ba? Tambalang John Ibanez at Drew Nasino. Pasada Balita. Sa iba pang tampok na balita, kinwestiyon ni Bukluran ng manggagawang Pilipino President Luke Espiritu ang naging takbo ang investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay sa sinasabing maanumalyang flood control project. Ayon kay Atty. Espiritu, tila naging scripted. Scripted na ang tanungan ng mga senador dahil sumentro lang ang pagdinig sa karangyaan ng buhay ng mga kontratista, partikular ni Zara Diskaya, may-ari ng Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation. Anya hindi rin umabot ang pagtatanong sa sinasabing pagkakasangkot ng mga senador at kongresista, sinasabing congressional insertions na pinaghugutan ng pondo para sa mga flood control project. Ang assessment ko, talagang may script na nabubuo eh. Ginigisa lang yung mga kontraktor at saka DPWH officials. Sinama na rin nila ang COA dahil sa hindi napigilan ang mga paglustay ng pera. Pero bakit, ang tanong, bakit hindi umaabot sa mga kongresista at saka mga senador at mga local officials at mga taga-gobyerno? Yung pagtatanong, kasi hindi naman mangyayari. Yung mga ghost projects, imagine mo yan ibig sabihin, hindi na sila nagkasya doon sa 30 to 40% na dating SOP. Kapag ghost project, 100% yan eh. Pwede ba namang mangyari yan na yung nag-sponsor ng mga proyektong yan, meron na nga mga congressional insertion, tapos executive insertions ng mga proyekto, tapos pwede ba yung maging ghost kung hindi nila malalaman, kung hindi sila involved? Naniniwala rin si Atty. Espiritu na ginamit lamang na platform ng ilang mambabatas ang nasabing pagdinig para maghugas kamay o linisin ang kanilang sarili sa pagkakasangkot sa sinasabing anomalya. Pero hindi ginigisa mga congressman at senador. In fact, ginamit pa nilang platform para maghugas ng kamay. Ginamit ni Senator Bongo na tinanong niya si Diskaya at para magpaliwanag na ako, wala akong alam dyan Wala akong alam kahit anong nangyari dyan sa negosyo ng aming pamilya. So ginagamit pa nilang platform in order to wash their hands off any involvement in this project. Yan po ang tinig ni Bukluran ng manggagawang Pilipino President Luke Espiritu sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita. Umasa naman ang batikang urban planner at arkitektong si Felino June Palafox na diringgin mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang mga rekomendasyon bilang solusyon sa problema hindi lamang sa flood control projects kundi sa lahat ng infrastructure projects sa bansa. Bagaman nominado si Palafox na linggo-linggo siyang nagpapadala ng rekomendasyon, maaring sa Assistant Secretary lamang ito ni Pangulong Marcos na kararating. Sa gitna ng investigasyon sa maanomalium ng flood control projects, nananawagan naman ang veteranong urban planners sa mga engineers at kapwa arkitekto na isumbong sa Pangulo ang mga nalalamang korupsyon sa mga proyekto. Samantala, naniniwala si Palafox na may pag-asa pang matuldukan ang matagal ng korupsyon sa mga government infrastructure projects basta't mayroong political will ang gobyerno at mga namumuno.
I hope he reads my letters. 150 recommendations na na-recommend ako, sinulat ko sa kanya. Hindi lang ho flooding. Kasi sabi ko nga, it's 90% less expensive to address the hazards before they become disasters. Aside for saving human lives, buildings, infrastructure, and agriculture. 90% expensive. I want to help him. He cannot do it alone. I think all of us, dapat lahat tayo maging whistleblower na. Sana tayo we create architects for good governance. Lahat tayo maging whistleblower. Kasi kung alam natin yung building o infrastruktura na may corruption, siguradong babagsak yan. Dapat isumbong na natin bago magkaroon ng, including earthquakes. Dapat hindi lang flood pinag-uusapan ngayon, yung big one. Alam natin yung problema, alam natin yung solusyon. We need political will. Yan po ang tinig ng veteran urban planner at architect June Palafox sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita! Sa pagkakataon po ito, mga kabalitaan, tayo po'y pinalad naman na makakausap ang House Senior Deputy Minority Leader, kinatawan po ng ikalawang distrito ng Caloocan, si Congressman Edgar Erice. Congressman Erice, good morning po. Johnny Banyas, True Nasino. Live na po tayo sa DWIZ, Alo Channel 23. Good morning po, Kong. Good morning, John. Good morning sa lahat na mga nakikinig. Po. Ano po ang kinahinat-nata na Congressman Erice ng napakainit na talakayan kahapon sa pagdinig po ng mababang kapulungan, Kong? Well, tuloy-tuloy pa rin naman. Meron pa raw second, siguro meron pang third hearings. So, ganon. Yung kahapon naman kasi, syempre, merong mga pangyayari na kailangan natin i-clarify para sa ganon ay magkaroon naman ng credibility yung pagdinig. At dahil isa sa ilan sa mga inaakusahan at lahat kami ng mga kinatawan ay subject ng suspicion ngayon because of this DPWH projects. Po. Ayun pong naging ugat o mitya ng ikangay mainitang balitaktakan kahapon ay yung panawagang ipatawag si Congressman Elizalde Co at dating Senator Grace po. Ang tanong po rito, wala po ba tayong malalabag na batas dito, in particular yung parliamentary courtesy kung itutuloy po ito, Congressman Erice? Alam niyo po, kaya ako nag-motion na ganyan, sapagkat sinabi ni Congressman Terry Ridon sa kanyang opening statement na wala kaming palalagpasin whether senador, congressman, or mga DPWH at kahit na sino pa, mga contractors. Ngayon, nung nagtanong ako, ito naman ay bunsod ng aking pagtatanong kay Secretary Bonoan. Tinanong ko sa kanya saan man nanggagaling yung budget, yung pagbabudget ng DPWH. Siyempre, mauuna yan sa baba, sa district engineering level, in consultation with representatives at local government units. Nabubuo ko na yung problema, yun yung bibigyan ng solusyon. Diba? Yan yung dapat. Pagkatapos yan, dadaling na yan sa mga regional offices. Pagdating sa regional offices, ko-consolidate. Pagkatapos ipapadala yan sa planning service ng DPWH, i-consolidate nila at isasubmit nila yan sa DBM. Yung DBM naman, siya yung final na maggagawa nitong National Expenditures Program na ipapadala yan sa Pangulo at yan ay aprobahan ng gabinete bago yan dalhin sa Kongreso. At kaya nagkakaroon kami ngayon public hearings para ngayon yung mga budget na sinabit ng presidente, mabusisi namin kung may mali, kung may pagkukulang. Kaya may tinatawag na dyan na amendments. So, ibig sabihin, in consultation with the secretaries, with the department heads, sila rin yung gumagawa ng errata. Ayun. So pag naaprubahan namin sa second reading, doon nagkaroon ng problema. Kasi may small committee na siyang tumanggap ng mga individual amendments ng mga representatives. Sila yung nag-determine. At hindi na nalaman yon, hindi na alam ng buong plenaryo yon. Pagkatapos yan, dadalhin niya sa Senado. At yun ang pinakamabigat dahil may BICAM. Yung BICAM naman, sila yung gumawa ng malaki-laking insertions, yung babago, paglilipat. So, yan yung nangyari. Tinanong ko si Secretary Bonoan kung may alam pa siya doon. Sabi nila, ni Secretary Bonoan, humihinto yung kanilang kaalaman. Pag na-aprobahan na sa second reading, wala na silang alam sa anumang mga mangyayaring pagbabago.
At itong 2025 budget, nabawasan ng nadagdagan sila ng 108 billion pesos. Wow. Sabi ko, saan ang galing yung mga programa? Lalo na kung mga flood control projects, dapat yan merong environmental compliance certificate. Sino nag-aral? Sabi niya, hindi niya alam. So wala namang ibang makakaalam nito, kundi kung sino yung nagproseso nung pagpapasok nung 100 billion na ito. At sino ba ito? Walang iba kundi yung chairman ng Committee on Appropriations, si Congressman Saldico, at yung chairman ng Committee on Finance ng Senado, si Senator Grace po. Di ba? So sila yung nakakaalam, yung opisina nila, yung mga staff nila, sila yung nagproseso nitong mga pagbabago na ito. Kaya kailangan silang maanyayahan, hindi bilang mga akusado, kundi para maglinaw lang, i-clarify nyo. Resource person. Resource person, 108 billion. Ngayon, kay Senator Fo, wala naman ako nakikita dahil tingin ko naman, kayang-kaya ipaliwanag yan ni Senator Grace po. At hindi naman, wala namang malalabag na parliamentary courtesy sapagkat hindi na po siya senador. Siya isa pong civilian na ngayon. Pagdating naman po kay Congressman ko, palagay ko napakalaking responsibilidad niya bilang dating chairman ng Committee on Appropriations na ipaliwanag ito. Kung hindi, tatamaan kaming buo na yung institusyon ng Kongreso. So he owes it to explain to us. Wala namang masama kung may papaliwanag lang naman. Yun ang problema. So kung may iiwasan ito, mawawala ng kredibilidad yung investigation ng House. Labas na exempted yung mga members. Bakit pa tayo nag-investigation? Di bayaan na lang natin yung komisyon na itinatag ng Pangulo. Di ba siyang ipasabpina or iimbitahan lang, Congressman Erice? Invite lang. Pwede niyang tanggihan po. Hindi, pero hindi naman natin dapat i-prejudge dahil senador yan, congressman yan. Diba? May yung congressman, lalo na incumbent, may oath of office siya, di ba? Si senator po, alam ko naman na hindi naman siguro siya pipirma kung hindi niya alam yung pangyayari dito. Right. So sa mga susunod na pagdinig, talagang iimbitahan, pumunta o hindi itong si Congressman Saldico at si dating Senator Grace po, Congressman Erice. Pinadefer po sa akin para matuloy na yung proceeding. Kung pinakiusapan ako, pwede ko i-defer muna yung motion until di sa susunod po, ulitin ko po yung aking motion. Kung hindi, walang katapusan itong hearing na ito. Parang nagiging ibig sabihin, sila po ang nakakaalam. Kasi po, karamihan itong 108 billion na ito, sa anong tinignan ko, ay mga proyekto na hindi natin alam kung saan ang galing yung programa Paano nagsisingit ito? At ito yung problema kung hindi na pag-aralan tapos dadalhin doon sa mga local engineering district. Unang tanong, bakit hindi alam ng Department of Public Works sa Central Office? Sino yung nakakaalam nito? Paano ginawa yung mga programa na ito? Kaya dapat linawin talaga nila sino yung proponents nito. Baka naman tama, baka naman may pangangailangan na talagang emergency, pero kailangan linawin. Right. Binanggit po Congressman Erice yung insertion, quote-unquote, mukhang hindi lamang sa dalawang partikular na mambabatas ito dadapo. Kasi may napaulat na ilang beses dumalaw. Kung ito man yun kung ito mga issue na ito, ilang beses nagtungo sa Kamara si Senate President Francis Escudero para bisitahin yung ginagawa roon ng BICAM. So aabot hindi lamang sa congressman at dating senador ang pag-iimbita kung sakasakaling kaugnayan nga po itong si Senate President Escudero? Hindi naman po kasi yan may parliamentary po dyan. Courtesy, hindi po namin pwedeng imbitahin yan. Pangalawa, nag-iimbestiga rin sila. So, may parallel investigation. Pangalawa po, kaya ko po iniimbita, wala naman po akong mali siya na kaagad na may kasalanan sila. Sinasabi ko, ipaliwanag nyo lang kung bakit naipasok ito. Kasi po, si Senate Chairman
Senator Grace po, sila po yung nagproseso at si Congressman Saldico, maliban lang kung sasabihin nila na hindi sila. Diba? Kung hindi sila, di sabihin nila hindi kami. Diba? Ganun po. Pero on paper at responsibilidad nila bilang chairman ng Senate Finance Committee at ng Committee on Appropriations na sila ang trabaho nila ito eh. So ipaliwanag nila yung trabaho nila. Sa panig ng mga senators, Senado ang bahala doon, hindi niyo po sila tatangkain man lang na imbitahan, Congressman hindi po nag-iimbestiga po sila eh. So alam niyo sa akin nga tingin ko dapat we should give the president a free hand. Ako yung position ko kaya lang may yung pong motion ni suggestion ni Secretary ni Congressman De Lima na pabayaan na lang yung presidente, hindi po naaprubahan sa House of Representatives. Kaya itinuloy po ito. Pero ako po, nakikisa ako doon sa nabigyan na natin ng laya ang ating Pangulo na siya mag-imbestiga in the first place, siya po nagsimula nito. Sa kanya nang galing eh. So hayaan nating tapusin niya. Di ba? This is a test to the leadership of the president. So we should all cooperate with the president. Kong Erice, mas okay sa'yo kung yung bubuing independent commission na ang gumawa nitong lahat ng ito para walang parliamentary courtesy mababanggit. Tama po ba? Hindi lang po yon. Kasi kaya nga po muntik na ma-adjourn yung kahapon dahil sa nag-motion ako to adjourn kasi inaprubahan namin na lahat dapat ng miyembro ng mga komite na nag-iimbestiga ay magkaroon ng full disclosure whether they have pecuniary interest or their relatives are contractors or involved in flood control projects. Kasi kung merong hindi dapat sila makasama sa investigasyon. Kaya po yun yung naaprubahan yon pero nung naaprubahan yon we cannot do that in one day yung full disclosure. Sabi ko, we have nothing to talk about. So I move to adjourn. Nung pinakiusapan nila ako na pwede raw i-5 para matuloy, sabi ko, pakiusapan niyo muna si Congressman Jokno kung papayag siya na ma-revise yung kanyang motion. So na-revise na binibigyan kaming lahat ng 5 araw para mag-submit ng full disclosure. So kahapon, Tuesday, so we have to at least submit it by siguro Friday or Monday not counting Saturday and Sunday, yung aming full disclosure. So yan po yung aabangan natin, Congressman Erice, next week? Opo, yan po. Yung full disclosure kung sino. Para sa gano'n. O kaya kung ayaw mo naman mag-disclose, di mag-inhibit ka na kagad. Pwede pala yun. Para hindi ka na kasama sa conflict of interest ba yun, Congressman Erice? Po? May conflict of interest po ba doon sa ganun? Siyempre, kung contractor ka, tapos iniimbestigahan mo, contractor ka sa gobyerno, tapos iniimbestigahan mo yung sarili mo, yung asawa mo, yung kapatid mo, contractor, tapos iniimbestigahan mo, yung mayroon kang sariling interest. Conflict of interest. Kong, si Drew Nasino po ito ulit. So, okay lang po sa inyo yung full disclosure kay lahat? Opo. Open naman kayo? Opo, open po. Kaya nga ako nag-participate dahil alam ko na wala akong interest. Kaya ako nagtatanong, malakas ang loob ko magtanong, wala po ako, hindi po ako kontratista, at wala po ako mga proyekto sa gobyerno. Right. Natatandaan ko po nung maging congressman ako nung unang term ko back in 2013, ako na mismo nagpa-inhibit ako in any post or committees that involves mining sapagkat ako po ay director ng isang mining company. So, hindi po ako nag-participate. Dapat ganon. Mayroon talagang delikadesa. Alright. Okay. So, maaasahan po ba ng mga kababayan natin na aabot sa pagpapanagot sa mga talagang may kasalanan itong ginagawang hakbang na ito ng dalawang kapulungan, Congressman Erice? Hopefully, pero ako mas malaki po ang pag-asa ko sa ating Pangulo. Siya po nagsimula na ito at responsibility niya na tapusin ito. Right. So, kailan po ang susunod na hearing, Kong? Wala pa po. Hindi pa po ako na-inform kung kailan ang
ang susunod na hearing. Alright. Right, kung may mahalaga po ito. Kailangan tapusin ito dahil tuwing bumabaha, sinisisi ang gobyerno. Actually, Kong, hindi lang kada bumabaha, kada umuulan. Lahat ng mamamayang kinakabahan. Konting ulan. Saka ang masama, kita nyo napaka-reactionary natin. Biruin nyo, dahil mag-iingat ng gobyerno sa mga flood control programs dahil dito sa kontrobersya na to. Pero alam niyo sa Metro Manila, pag walang flood control, lalo tayong baka hanggang lampas ulo na. So ibig sabihin, hindi masama yung flood control at program kung necessary at talaga namang makakapagbigay ng solusyon. Ang problema, kung mali, kung may daya, kung ghost yung flood control program. So kailangan talaga, lalo na dito sa Metro Manila, dapat talaga na plano ng mabuti. At yung dito lang sa distrito ko, dahil nag-inspection ako, baka natatakot ako, baka kalain ng mga kasi may mga ginagawa ngayon dito sa aking distrito, baka kalain, ako nagpapagawa, akong isa sa mga proponents. Baka naman may poster, Kong. Wala namang poster. Wala namang poster mo. Wala na. Wala na, dahil kami sa second district Kaya, pag umuulan lang talaga, Kong, di ba talaga? Pag umuulan lang talaga bumaba. Yung 2025 budget, yan na inaaprobahan hindi pa ako congressman. So, ini-implement nila ngayon. So, nakikita ko maraming palpak, maraming mali. So, ini-inspection ko. At hanggat maaari, hindi ko naman, not to blame anybody, but to correct, di ba? To correct the project. Minsan, nagkakaroon ako community dialogue at mismong napapahinto yung proyekto dahil mismo napapatunayan ng mga residente na mali yung ginagawa na mga proyekto. Napapatunayan nila kasi doon sila nakatira, alam nila yung sitwasyon, yung pangyayari. So, ang ginagawa ko, nagkakaroon ako ng community consultation doon sa mga projects ng DPWH. Mahalaga yan. Kasi nga, dapat talaga galing sa ibaba yung yung mga proyekto dahil sila yung may nakakaalam ng programa. Ang tinatanong, bakit nakikialam ang congressman? Dapat makialam. Kasi bakit ka pa naging representative kung hindi ka makikialam? For example, C3. Yung C3, dito sa may release ng trend papuntang Pier. Pag yan umulan ng konti hanggang Bewang. Hanggang Bewang. So lahat ng pati mga 10-wheelers truck, mga trailers, hindi na makadaan. So bukod sa traffic, naabala yung negosyo. Pagbaba mo doon sa Metro Pacific Skyway, pagbaba mo, nagbayad ka ng toll. Pagdating mo doon sa C3, sa Port Avenue, hindi makakadaan dahil baha. Pero nagbayad ka, tapos hindi ka traffic ka. Kong, last na lang on my part, dahil budget season naman, kayo ho ba ay pabor na dagdagan o bawasan ang pondo po sa flood control projects po? Alam niyo po, alam niyo dito sa Metro Manila, pag hindi po nilinis yung mga natural waterways na punong-puno ng basura, alam niyo, pagka ako ang tansya ko bilang matagal na diyan sa solid waste management, yung natitirang basura na hindi nakukuha, easily 100 million tons. Pag hindi mo yan inalis, babaha. Kita mo Quezon City, ang taas-taas. Bakit bumabaha? Kasi punong-puno ng basura, yung natural na daluyang tubig. Right. The best flood control program is to enhance, improve the natural waterways. Kasi nature has its own way of disposing excess water in the inland. At yan yung natural waterways. Right. That's yan yung punong-puno ng basura. Ong, sa mga susunod na pagkakataon, lalo na sa susunod na pagdinig, abalahin ka po namin ulit, ha? Salamat. Alright. Salamat po. Thank you, Kong. Ingat po. Good morning, and good luck. Okay, good morning. Po, kabalitaktakan si House Senior Deputy Minority Leader at Caloocan City 2nd District Representative Edgar Erice. Pasada Balita! Next Presidents, Piner Contihino, oras muna sa huliat. 28 minutes after 7 a.m. PCSO naghatid ng tulong sa mga pamilyang biktima ng baha sa Quezon City.
Ang buong detalye mula sa special report ni Angelo Bainio. Namahagi ang Philippine Charity Sweepstakes Office ng tulong sa mga pamilyang naapektuhan ng malalakas na bagyo at pagbaha sa ika-4 na distrito ng Quezon City. Ginanap ang relief operations sa Christ the King Seminary Basketball Covered Court na pinangunahan ni PCSO Director Jennifer Leongson Guevara, kasama si QC 4th District Representative Bong Suntay, Konsehal Attorney Mig Suntay at Maria Aurora Mara Suntay. Kabuoang 750 charity timba na naglalaman ng pangunahing pagkain at evacuation kits ang naipamahagi sa mga pamilyang lumikas. Bahagi ito ng Corporate Social Responsibility Program ng PCSO na layong maghatid ng agarang tulong at suporta sa mga komunidad na nangangailangan. Yan ang PCSO, hindi umuurong sa pagtulong. Angelo Bainio, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita! At alam nyo ba na ang katumbas ng bawat taya sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ay ikaw ang gawa? Sa bawat ticket mo, sigurado may matutulungan kang kababayan sa kanilang pangangailangan medikal. Dahil sa PCSO, basta't kawang gawa at pagtulong, hindi kanila uurungan. Kaya't palagi pong tatandaan, ang bawat taya, may kawang gawa. Health is the best wealth sa mga working millennials na may kakaibang challenge pagdating sa kalusugan sa panahon ngayon. Body wellness, mental wellness, at financial wellness. Be sure balance ang lahat sa DWIZ Life Balance. Kasama sina Daryl Justin at Gia Rafael. Monday to Friday, 6 p.m. Nang tama. Tambalang John Ibanez at Drew Nasino. Pasada Balita! Sa pagkakataon pong ito, tayo tumanggap muli ng pag-uulat mula sa labas ng himpilan. Sensya ng truck driver na bumangga sa isang bahay sa Laguna, suspendido ng 70 araw. Tanya nagbabalik Patrol 38, Jen Patrolya. Sinuspinde ng 70 araw ang lisensya ng driver ng truck na bumangga sa isang bahay sa Mabitac, Laguna, kung saan isang namatay habang dalawang nasugatan. Sa video ng Mabitac MD or RMO, makikita nga bumusina lang ng malakas ang truck driver bago ito tumalon mula sa truck. Dahilan kaya dumiretso ito sa bahay ng biktima. Batay sa inilabas na show cause order ng Land Transportation Office, pinagpapaliwanag ang truck driver sa nangyari at isinailalim din sa alarm status ang naturang truck. Pinaalalahanan naman ni Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez nga hindi titigil ang kagawaran o DOTR sa pagsuspinde o pagkansela ng lisensya ng mga irresponsableng driver para matiyak ang kaligtasan ng mga road user. Ako si Patrol 38, Jen Patrolya, nag-uulat. Sa himpilang may todong lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report! Oras po naganap ng alas 7:33 na ng morning. Sa magpapatuloy pa rin ang ilang pang mga balita. Makinig po, makinig. Humingi na ng paumanhin si Leyte 4th District Representative Richard Gomez sa mga mamamahayag matapos i-post sa social media account ang screenshots at numero, contact details sa mga taga-media na humihingi ng kanyang panig sa issue ng flood control project sa Matag Oblate. Sa kanyang privilege speech kahapon, sinabi ni Gomez na inalis na niya ang mga sensitibong impormasyon sa kanyang Facebook account. Anya, nauunawaan niya ang pagsusumikap ng media na kunin ang kanyang reaksyon sa mga aligasyon laban sa kanya. Aminado rin ang mambabatas na dapat ay dinala na lamang niya ay idinala na lamang niya ang sitwasyon sa mas maayos at wastong paraan. Pasada Balita! Nanatili namang bullying capital of the world ang Pilipinas. Matapos madiskubring 2 sa bawat 3 grade 5 student ang nakararanas ng ilang beses na pambubuli sa paaralan kada buwan. Malaki to, ha? Ito ayon sa 2nd Congressional Commission on Education, matapos ipakita sa mga mambabatas ang mga datos ng Program for International Student Assessment, mga record ng Department of Education at mga pag-aaral na ginawa ng De La Salle University.
Patay sa datos na ibinahagi ni EDCOM 2 Executive Director Carol Mark E., nasa 60% ng mag-aaral sa grade 5 ang nakararanas ng iba't ibang uri ng bullying mula sa kanilang mga kaklase. Kakabila nito, iginit ni Dr. Yi na kulang pa rin ang bilang ng mga guidance counselor sa mga pampublikong paaralan sa buong bansa, lalo na sa Mimaropa at Eastern Visayas. Pasada Balita! With your indulgence, Kuyang Drew, mga kabalitan-kabalitaktakan, dapat hindi binabaliwala itong bagay na to. Kasi iba ang dating sa bata ng nabubuli. Naranasan ko to nung high school, kaya lang kabaligtaran. Ako nang bully Yun lang. Sorry na. Sorry, ako rin naman Dalawa. Ako ang nabully at ako nang bully. Kaya ayaw mo magpatalo. Siyempre. Anong tawag sa'yo ngayon? Ano? Bulldog. Pasada Balita! Samantala, ilulunsad na rin ng Department of Agriculture ang pagbebenta ng 20 pesos na kada kilo ng bigas sa mga jeepney at tricycle drivers sa susunod na buwan. Gayunman, nilinaw ng Department of Agriculture ng DA na magsasagawa na sila ng initial rollout ng mas murang bigas sa 5 pilot areas sa Setyembre 26. Partikular sa Navotas City kung saan aabot sa 4,000 ang accredited drivers. Nakikipag-ugnayan na rin nila ang DA sa Department of Transportation na may hawak ng TODA database para matukoy ang mga magiging benepisyaryo ng programa. Una nang inilunsad ang 20 peso rice program sa mga solo parents, senior citizens, 4-piece beneficiaries at persons with disabilities. Gayun din sa mga minimum wage earner, mga magsasaka at mangingisda. Pasada Balita! Nagbabala naman ng Department of Agriculture na tatanggalan ng kanilang permit ang mga abusadong rice importer na nagbebenta ng mahal na imported rice. Gitna na rin ito na nagpapatuloy na 60-day import ban sa regular at well-milled rice na nagsimula nitong Setyembre 1. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., umalaw ang mga presyo ng imported rice sa mga pamilihan mula nang ipatupad ang rice ban at ibinebenta sa mas mataas na halaga. Kaugnay nito, muling pinaalalahanan ng kalihimang publiko na huwag tangkilikin ang mahal na imported rice dahil mas murang opsyon. Nakaparehas lang naman ng kalidad. Ang sa akin lang naman Kuyang Drew, balitan ka balitaktakan. No choice naman yung karamihan nating mga kababayan. No choice sila kundi ang bilhin yung mas mura. Mas mura. Sa iyo nang kaya Diba? Diba? Meron namang 35, 40. Kaya lang problema kasi, yung mga ganong halaga, hindi rin ganong kaganda yung kalidad. Diba? May iba dyan, may halo na. Diba? Halong ano? Halong dilaw. Manilaw-nilaw. Pasintabi. Ako may halong mais. Hindi, mga nalaong, no? Nalaong yun yung luma? Yun, medyo naluma. Paano mo ba malalaman? Ikaw, may amoy. Anak ka ng hasindero. Isa kang hasindero, di ba? Hasindero agad. Maglulupa mo na lang. Maglulupa muna. Marami kang lupain. Hindi naman. Sa paso. Paano malalaman? Yung amoy? Amoy, may amoy yun. Hindi ba yung parang napupulbos? Hindi, iba yun. Parang... alam nyo pa ba yung bigas na wag-wag ba yun? Wag-wag? Meron pa ba nun? Meron pa ba? Wala na yata. Wala na. Ang alam ko, wow. Wow! Iba ba yun? Iba yun. Okay. Iba yun. Contractor pala yan. Matindi yun. Iba bigas nun. Long grain. Sorry. Yung pag sinalang mo, isang piraso lang, buong kaldero. Sa iba pa ring balita, naniniwala si Senador Amy Marcos na mayroon pang ibang nakalatag na plano o Plan C para maipakulong si Vice President Sara Duterte bago mag-2027. Matapos mabigo ang People's Initiative o PI at impeachment case laban sa pangalawang Pangulo. Ito ayon kay Senador Marcos ay ang pagtatalaga. Ito ay sa pamamagitan ng pagtatalaga kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla bilang ombudsman sa kabila ng mga nakabinbin nitong kaso. Inihayag din ng presidential sister na kung maitatalaga si Remulla bilang tanod bayan, maipakukulong nito si VP Sara, mga kaalyado nito, maging siya ang presidential sister. Dahil dito sinabi ng senador
natututulan niya ang pagluklok o pagtatalaga sa kalihim bilang ombudsman at maghahain siya ng oposisyon sa Judicial and Bar Council. Binigyang diin ng mambabatas na hindi dapat politiko ang maitalaga sa Office of the Ombudsman dahil sa posibleng pagkakaroon ng conflict of interest. Pasada Balita! Natanggap na ng Department of Health ang mahigit 6.7 bilyong pisong pondo na nakalaan para sa mga hindi pa bayad na allowances ng mga health workers sa bansa. Inumpirma ito mismo ni Health Secretary Teodoro Dr. Herbosa at sinabing inilabas na ng Department of Budget and Management ang alokasyon para sa health emergency allowance sa pamamagitan ng Special Allotment Release Order o SARO. Kasabay nito, hinimok ng kalihim ang mga lokal na pamahalaan at mga pribadong ospital na tiyaking nakatatanggap ang mga health worker ng sapat na kabayaran. Pasada Balita! Samantala, isang 3 taong gulang na babae at yaya nito ang patay sa sunog na naganap sa isang residential area sa Barangay Tinajeros, Malabon City. Ayon sa Bureau of Fire Protection, ang 3 taong gulang o itong kinilala ang kasambahay na si Juvie Ventura, 30 anyos, at ang kasama niyang alaga na 3 taong gulang. Isinugod ang mga biktima sa ospital pero idineklarang dead on arrival ng mga doktor. Sugatan naman o nasa malubhang kondisyon ang kapatid ng bata na 6 na taong gulang na at kasalukuyang ginagamot sa MCU Hospital. Sa ngayon, kinukumpirma pa ng BFP ang sanhi ng sunog at halaga ng mga napinsala o naabong ari-arian. Pasada Balita! Ibinunyag naman ni Senator Panfilo Lacson na aabot sa 500 flood control projects ang magkakapareho ang budget sa binalangkas na 2026 National Expenditure Program. Ayon sa Senador, nakita nila ni Senate Committee on Finance Chairman Sherwin Gatchalian ang listahan para sa mga nasabing proyekto sa National Capital Region hanggang Region 3 pa lamang kung saan ang halos 4 proyekto may tig-100 milyong pisong pondo. Sinabi ng senador na aabot ang kabuong halaga ng mga ito sa mahigit 51 billion pesos. Paliwanag naman ni Budget Secretary Amena Pangandaman nanggagaling ang budget proposal at listahan sa DPWH na pinagkakatiwalaan nila. Dagdag pa ng kalihim, wala silang kakayahan na himayin ang budget proposal ng DPWH sa karaniwang may higit 700 pahina at 15,000 line items. Dahil dito, kumbinsido si Senator Lacson na may sabwatan sa pagitan ng DPWH at mga mambabatas para makapagpasok ng proyekto sa NEP. Mungkahi rin ng senador na magkaroon ng executive session para tapyasan ang 50 billion pesos na pondo para sa flood control at ilipat ito sa iba pang mga programa ng pamahalaan. Pasada Balita! Nanindigan naman si dating Public Works and Highways Secretary Manuel Manny Bonoan na hindi siya sangkot sa palpak at maanomaliyang flood control projects. Iginiit ni Bonoan na hindi rin siya sangkot sa kahit na anong katiwalian sa kagawaran. Malinis niya ang kanyang konsyensya at pangalan dahil wala siyang ginawang irregularidad sa DPWH. Gayunman, tumanggi ang dating kalihim na pangalanan o tukuyin ang mga posibleng sangkot sa sinasabing anomalya sa flood control projects. Hindi po. I can shout. Hindi po ako involved. Sir, sa tingin niyo po ba malinis kayo, sir? Could you prove yourself po ba na kayo po ba ay malinis? Wala kayong tatago sa anong investigasyon, sir? Opo. May tuturo ba kayo, sir? Sir, bakit po? Ba't hindi wala kayong tuturo, sir? I mean... Wala na po ako sa department eh. I mean... Yan po ang bahagi ng pahayag ni dating Public Works and Highways Secretary Manuel Manny Bonoan.
Pasada Balita. May naintindihan ka ba sa pahayag? Ha? Naintindihan ka? Wala. Wala. Wala daw siyang Kasi ang naintindihan ko lang yung tanong eh. Malinis ka ba? Diba? Napaka-direktang tanong eh. Kaya napatingin si dating secretary. Sino kaya to? Mumukhang kita, boto. Ikaw yan ha. O sige, sandali lang ha. Sandali lang, babalikan kita. Kinuyog kasi si Diba? secretary. Hindi, ang sa akin, ang question ko lang naman kasi doon, sa lahat ng pagdinig, bakit mo siya ini-Echepuera? Eh kasi kahit nag-resign yan or kahit umalis sa pwesto yan, maraming alam yan. Malamang. Diba? Kaya dapat doon doon siya talagang matanong ng yung under oath. Kasi kung sasabihin niyang malinis siya, okay, walang problema. Pero kung sino yung mga alam mong na sangkot at hindi mo binanggit, may tawag diyan eh. 'Di ba? Parang accessory ka rin. Hindi mo Accessory to the binanggit. crime. Correct. Diba? Kaya kung ako sa akin lang naman to bilang isang mamamayan hindi dahil sa abogado. Huwag niyo pong hayaang maisang tabi si dating Secretary Bonoan dahil maraming alam yan. Diba? Kasi bago niya bitawan yung kanyang pwesto, meron na siyang inunang sinasabing may mga gross project, may nadidiscovery na silang mga linya kung saan tutumbukin yung O kahapon, diba? binabanggit niya doon sa change of command. Diba? Andun kahapon of course, Secretary, may nabanggit siya na meron na silang hawak. Kaya dapat hindi siya ma-Echepuera dyan. Alam niya dapat yan unless ita-turn over niya lahat kay Secretary Dizon. Kaya lang, syempre, iba pa rin yung hands-on ka. Ikaw yung mismo nakakaalam Kaya sa ipapasa. First hand info yun. Correct. Samantala, dito muna tayo kay Super District Engineer. Oy! Contihino, Ora Saudia. Ano bang project yan? Ha? Anong project? Project 4. 47 kailanting minuto na po makalipas ang ikapito ng Balitang pangkalakalan. Mananatiling walang pagbabago ang growth target ng Pilipinas ayon mismo kay Economy Secretary Arsenio Balisacan sa kabila ng serye ng issue ng pag-ulan at pagbaha na nakakaapekto sa galaw ng ekonomiya ng bansa. Nabatid na nakatuon ng Development Budget Coordination Committee sa isang full-year growth target na nasa pagitan ng 5.5 at 6.5% para sa 2025. Pangnais ng pamahalaan na i-adjust ito sa pagitan ng 6 at 7% mula 2026 hanggang 2028. Pinaniginit ng kalihim na mas mainam para sa pamahalaan na gumawa ng paraan upang bawasan ang pinsalang dulot ng pagbabaha upang hindi ito makaapekto sa pambansang ekonomiya sa mga susunod na taon. Pasada Balita. Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. Update po muna sa Indonesia. Umakyat na po sa 10 ang patay sa gitna ng nagpapatuloy na kilos protesta kontra doon sa sobra-sobrang pasahod at insentibo sa mga mambabatas diyan po sa Indonesia. Kabilang po sa mga sinugod na mga rallyista ang dalawang pamantasan sa Bandung kung saan nagpang-abot ang mga estudyante, grupo ng mga estudyante at mga pulis. At nagpapatuloy ang protesta at binomba rin ng tubig pati tear gas ang mga rallyista. At inaasahan din sa Biyernes ang paglulunsad ng mas malaki pang demonstrasyon. Samantala, nakatakdang bumisita sa Vatican si Israeli President Isaac Herzog upang makipagpulong kay Pope Leo XIV hinggil sa patuloy na kaguluhan sa pagitan ng Israel at Hamas. Ito'y bilang tugon nga sa imbitasyon ng Santo Papa. Matatadang ilang ulit na nanawagan ang Santo Papa ng kapayapaan sa Middle East simula nang mahalal siya bilang pinuno ng Simbahang Katolika nitong Mayo. Pasada Balita sa mundo ng palakasan. Ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Pati ba naman sa palakasan, may baha pa rin? Matindi. Alamin natin mula kay Ian Articona.
Good morning, Boss John at Boss Drew! Narito na ang latest sports update. Nanawagan si Filipino Olympic gold medalist Carlos Yulo na bigyan ng upgrade ng pasilidad ng Gymnastics Association of the Philippines sa Intramuros, Maynila matapos siyang ma-stranded dahil sa malakas na pagulan kamakailan. Ayon kay Yulo, pansamantalang natigil ang kanyang pagsasanay matapos bahain ang loob ng GAP Gym noong kasagsagan ng malalakas na pagulan noong mga nakarang linggo. Nalulungkot pa rin siya sa mistulang walang nangyaring pagbabago sa pasilidad ng Philippine Gymnastics Team matapos siyang manalo ng 2 gintong medalya sa Paris Olympics noong 2024. Kasalukuyang nagsasanay si Yulo para sa 2025 World Artistic Gymnastics Championships sa Jakarta. At yan ang sports balita. Ako si Ian Articona, nagbabalita tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Balitang pangkalusugan. Sinisimulan mo ba ang araw mo sa pag-inom ng kape para pampagising? Dati. Ngayon hindi na. Nagpapalpitate ako eh. Hypertension ang abutin. Pero alam niyo po ba na bukod sa pampagising, nakatutulong din ang kape sa pagpapaganda ng balat. Dahil puno ito ng antioxidants na lumalaban sa free radicals para ma-achieve po ang magandang cutis porcelana. Wow! Iwasan ang instant o 3-in-1 coffee dahil madalas ito, marami po ang asukal nito na nakakasira ng collagen sa ating katawan. Bukod dito, dapat ding limitahan, pinayuhan din po ng mga eksperto ang publiko na dapat limitahan ang coffee intake sa 400 milligrams. Kaya kung nais mo magkaroon ng healthy at glowing skin, piliin ang brewed o black coffee at tiyaking ito ay nasa tamang dami. Pasada Balita. Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh. DWIZ Showbiz News. Showbiz update mula sa ang tagal na nawala at nagwawalang Bini. Nagbabalik. Bini Bigoteng Antoine. Good morning, Papa John at Papa Drew. Wala muna okray ngayon ha, kasi niyarayuma daw si Papa John ko eh. Kaya wala muna okray. Anyway, sa aking balitang showbiz, muling magsasama sina Julia Barreto at Enrique Hill sa isang teleserye makalipas ang 11 taon. Sa isang event, sinabi ni Julia na excited na siya sa muli nilang pagsasama na Enrique sa isang TV series. Ayon sa actress, 17 years old pa lamang siya noong nakatambal niya sa Enrique sa dati nitong pinagbidahang fantasy romance series. Sa ngayon, wala pang nilalabas na buong detalye para sa paparating na teleserye ni na Julia at Enrique, pero marami ng fans ang excited at naghihintay dito. At iyan na muna aking balitang showbiz para sa pinakametodong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Maraming salamat, Wilson Barreta. Pinsan ni Barreto. Sabon. Pampakinis. Ano, so ang gagawin mo sa kape, hindi mo inumin. Ipapahid mo sa balat mo. Inumin mo lang. Inumin mo naman. Okay, so kailangan brewed o kaya black coffee. Brewed o black coffee. Sige, umati ka na. Eto sigurado ito mahilig din to sa kape. At ang bata pa to. 1 drum yung kape niya. At ang bata pa ako, naririnig ko na sa impapawid Kuyang Winner, bigyan nga natin ng isang napakasayang pagbati. Si Patrol 45, Raul Esperas, ang pinaka-veterano, pinaka-alamat na tinubuan ng ugat, ang ating pong DWIZ LA reporter at anchor po ng Balitang Paliparan. Happy birthday sa'yo. Para sa nagdiriwang ng kanilang kaarawan. Ayan na! Happy birthday! Ang bati ko sa all! Ayan ha, maligayang Pasko! Pasko tuloy. Karawan! Karawan yan. 4-5, Raul Esperas. Uyang, mabuhay ka hanggang gusto mo. Yan. Happy birthday ha. At sumayin nyo,
Ang Wednesday edition ng iyong nag-iisang Pasada Balita. Dito lamang yan sa DWIZ, nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. Kami po ang inyong naging kabalitaan at kabalitaktakan, Johnny Banyes. At Luna Sino. At tabayan na po susunod na palatuntunang karambola. Oras sa Udyad, Jeprox! Alas 8 na ng AM, you know! Happy weekend, babush!